So mga par, sa larangan nga po ng boxing sports, dalawang record lang ngayon ang importante sa mga boxer. Una, mga idol, ang maging undisputed champion sa 4 na titulo. Pangalawa, kung ilang dibisyon ang pinagkampyonan mo sa bakbakan. Bagamat lingin sa karamihan mga idol, ng Fighter of the Year na record ay sobrang napaka-importante talaga sa isang boxer. Ang dahilan natin mga idol, kung bakit tinuturing ito na big award, sa rason na umangat ng pagiging dominance mo bilang fighter sa loob ng isang taon. Sa madaling salita mga idol, ikaw ang hari na boxer sa taon na yan. Parang NBA MVP sa basketball kung tatawagin. Maraming self-proclaim mga idol na magagaling na fighter, pero hindi naman kabilang sa talaan sa The Ring Magazine bilang Fighter of the Year. At bilang sagot natin mga idol, sa nagmamaliit sa nagawa ni Manny Pacquiao, tandaan po natin mga boss, na 3 beses naging Fighter of the Year si Pacman sa talaan ng The Ring Magazine. Ang mortal na karibal ni Pacman si Floyd, 1 beses lamang naging Fighter of the Year sa The Ring Magazine. Ang sinasabi nila ngayon, na mas lamang si Terence Crawford kay Manny Pacquiao, iniisa mga idol hindi naging Fighter of the Year ng The Ring Magazine. Ganito kadominan si Pacquiao mga idol sa kanyang panahon, maski mga idol sa edad nito na 40 anyos. Dominance pa rin talaga si Boss Manny sa bakbakan. Malaki kasing tiwala natin mga idol noong 2019. Nakuha sana ni Pacman ang award na to bilang pang-4 na beses na naging Fighter of the Year, pero binigay ang award mga idol kay Canelo. Ang nilabanan ni Canelo ay sina Daniel Jacobs na isang challenger lamang sa middleweight at ang WBO light heavyweight champion na si Sergey Kovalev na siya ang nagbigay ng 4 division champion kay Canelo. Pero alam naman natin mga idol sa mga oras na yon, 40 anyos na itong si Kovalev. At kung ikukumpara natin to mga idol sa laban ni Boss Manny, kalaban si Adrian Broner at Keith Thurman, talaga masasabi natin mga idol na mas deserving talaga si Pacman sa award na to. Halos prime kasi na Broner at Thurman ang tinalo ni Pacman. At take note mga idol, sa panahon na yon, 40 anyos na si Pacman. Kaya napaka-imposible talaga mga boss na napunta kay Canelo ang award na to. Kung titingnan kasi natin mga idol, mas lamang talaga nagawa ni Pacman noong 2019. Kung nakuha sana ng Pinoy mga idol ang award na to, kabilang na ito sa Big 3 bilang pinakamaraming Fighter of the Year award. Number 1 si Muhammad Ali na 6 na beses nasungkit ang award, at pangalawa si Henry Armstrong na 4 na beses kagaya ni Pacman sana nakuha ang Fighter of the Year. Sa kabilang banda naman mga idol, General Casimero pinakita ang bagong mamahalin na relos na kanyang binili matapos ang laban nito kay Misokoshi. Kung sa mga idol, dodoplex nga si Ala sa relos nito. At ayon sa source natin mga boss, mahigit 1 milyon daw ang halaga nito. At malamang mga idol, hindi lamang basta pinakita ni Casimero ang kanyang bagong relos. Sagot niya na rin ito mga idol sa mga nagsasabi na 100,000 pesos lang daw ang kinita nito sa laban kay Misokoshi. Pinaalam lang talaga ni Alas na kahit tune-up fight lang ang kanyang laban, milyon pa rin ang kanyang kinikita sa bakbakan. Malakas man ng kalaban o average lamang, well mas lalong lalaki pa ang bayad kay Casimero mga idol. Sakaling to pa rin pa ni Kamida mga idol ang hiling nito na makalaban sa Louis Neri ngayong 2026.